Hallelujah. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Sige po, tayo po ay tumayo. At batiin po natin ang ating kapatiran na nasa kaliwa, nasa kanan na isang mapagpalang araw sa iyo, kapatid. Gayon din sa ating mga kapatiran na nakatunghay ngayon sa kanilang mga tahanan at sa anumang lugar. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po ang Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin. Alapakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. Diyos Ama na nasa langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito na kami ay tinipon na nasa maayos sa kalagayan. Maraming salamat, Panginoon, sa buong linggong nagdaan na kami ay inyong sinamahan, patuloy na iningatan at patuloy na pinagkaloob sa amin ang aming mga pangangailangan. Ay Lord, sa umagang ito, patuloy po kaming lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba, humingi po ng habag at grasya niyo, Panginoon. Humingi po ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkakamali. Sadyaman po ito, Panginoon, o hindi. Mga bagay po na aming mga naisip, isambit ng aming mga labi, mga naikilos po namin, Lord, na hindi po kanais-nais sa inyong harapan. Patawarin niyo nga po kami, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. At sa umagang ito, patuloy, Lord, na inaalay po namin ang araw na ito, Panginoon, upang makapagbigay ng mga mataas na paburit pa sa salamat at pagsamba. Magkakaisa po kami sa Espiritong Katotohanan na ikaw lamang po, Panginoon, ang mayaangat at maluluwalhati sa aming gawain ito. Samahan niyo po ang bawat isa sa amin, Lord, na maibigay ang best na paburit pa sa salamat at pagsamba. Sa aming pag-aawitan, sa aming pakikinig ng iyong mensahe, Panginoon, patuloy, Lord, na gawin niyo po matabang lupa ang aming mga puso't isipan, ang aming mga aral na aming matatanggap, Panginoon. Ito ay aming malakaran at makita ito sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong tagapagsalita, ang aming mga pastor, Pastor Archie, na siya magdadala ng iyong mensahe, Panginoon. Patuloy, Lord, nabigyan niyo po siya ng karunungan, katalinuhan, katapangan, upang maayagag ang mga salita mo na naayon sa iyong kalooban at katuruan. Dalangin po namin, Panginoon, na ang bawat isa sa amin dito ay magpupuspos sa iyong banal na Espiritu at patuloy, Lord, na maibibigay namin ng best para sa iyo. Dakila ang iyong pag-ibig, dakila ang iyong katapatan sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin na may pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Sa lahat may magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Muli ng Panginoon, bigyan po natin malakas na palakpak sa ating Diyos. Sa lahat po ng sumasamba sa ating Panginoon Jesus at tumanggap na bilang sariling Panginoon at tagapagligtas, magbigay ng taas na papuri sa ating Diyos na buhay. Hallelujah, Lord. Tunay na napakadakila, napakabuhay ng ating Diyos. Tunay na Panginoon Jesus.
Hallelujah, Lord. Panginoon, sa aming kalagitnaan, Panginoon, patuloy po kami lumalapit sa inyo, maawit, Panginoon, nagpapulit na salamat at nagsama. Kayo lamang ang karapat dapat na tulog at tulad.
Muli ka namin pinasasalamatan. Salamat sa iyo, Panginoong Jesus. Kami ay pinatawag ng Diyos sa mananasan namin dahil sa pagpagitan mo. Hallelujah. Patuloy po tayong umamit sa ating Panginoon. Gawin po natin itong panalangin ng aming Panginoon. Patuloy po tayong lumapit sa Kanya at humigay ng prasyo. Hallelujah. Kailan ako'y magpupuri sa'yo, kailan pa man ngalan mo'y darakilan. Walang ibang sasabi, walang ibang sasabi, hindi ang ngalan mo, o aking Diyos. Panginoon, patuloy po kami nagsusumamo sa iyo, Panginoon. Po namin ang iyong dakilang Panginoon, ako'y sumasamo, pag-ibig mo, hangat ng aking puso, o aking Diyos. Ikaw ang makain sa buhay ko. Ikaw ang may-ari. Kailan pa man ako'y magpupuri sa'yo, kailan pa man ngalan mo'y darakilan. Walang ibang sasambahin, walang ibang sasambihin, kundi ang ngalan mo, o aking Diyos. Ang pakailan man, hallelujah! Magpapatuloy sa Panginoon ngayon, magpakailan pa man ngalan mo'y darakilan. Walang ibang sasambahin, walang ibang sasambihin, kundi ang ngalan mo, o aking Diyos. Ang ngalan mo'y dadakilan, ang ngalan mo'y sasambahin, sa awit ng puso, Ibago kung lahat at pag-ibig sa'yo.
ito'y nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon. Sa dakilang lahat at pag-ibig mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, kami ay nakakaranas ng kalayaan, kagalakan, katagumpayan at kakayawaan sa aming buhay. Kung wala pa po sa amin, Panginoon Jesus, hindi po natin makakayanan na makapagsubok at umarating sa aming buhay. Kaya Lord, patuloy Lord na sa inyo lamang po namin inilalabang ang aming tiwala at pag-asa. Patuloy na ikaw ang paghahari sa aming buhay. At sa aming pagbalik sa iyo, Panginoon, ikaw ang makita ang kaluwag namin. Tunay nga Lord, ang pagkabi mo ang lahat ng mataas na papuring pagkasalamat at pagsamba. Sa tanging pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi na Amen! Amen! Hallelujah! Hallelujah! Amen. Purihin po ang Panginoon. Tuloy nga po na napakasarap magpuri at umawit at sumamba sa ating Panginoon, lalo-lalo na pag nakikita po natin yung kabutihan na ginagawa niya sa ating buhay. Sige po, isa po pumuling kalakas sa palakpak sa ating Panginoon. Ngayon naman po, mula po natin ang ating pandinig, ang ating puso at isipan sa pakikinig po ng salita ng Diyos na dadalhin po ng ating mahal na pastor. Walang iba po si Pastor Archie Besos. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Pastor Archie. Narinig niyo po ako sa likuran? Praise God. Hallelujah. Magandang umaga po sa lahat ng audience natin sa online. Binabati ko po kayo ng isang mapagpalang umaga. Sumaatinawa po ang kapayapaan ng ating dakilang Ama. At dito po sa loob ng ating pong church, sa milyon-milyon pong taga-subaybay natin, pagpalainawa kayo ng ating Panginoon. Baka mamaya talagang tignan nila, no? Pumunta rito ho. Siguro ho mga less than 100 ho, mga less than 50. Kaya patuloy po ang ating Panginoon na pinapasalamatan natin sapagkat sa umagang ito may magandang kapahayagan na naman po ng salita ang ating Diyos. At bago po tayo tumungo sa atin pong tatalakayin, mahalaga po na ang bawat isa ay nananalangin. Ito po ang aking paanyaya na hindi nawawala araw at gabi na darating din ang panahon. We are always preaching that na dadami po at makakasama namin. Sana po lahat dun po sa ating morning and evening prayer po. Kaya tayo po lahat ay yumuko at manalangin po sa ating dakilang Ama. Oh, hallelujah, hallelujah, wala na pong hihigit sa iyong kagandahan, wala nang hihigit sa iyong kabutihan, sa mataas na papuri at pagpapasalamat na ito, Panginoong Ama. Patuloy na ikaw po ay niluluwalhati namin sapagkat ngayong umaga na ito ay maihahayag na naman po ang kadakilaan mo, ang kapangyarihan mo, ang kagalingan mo, Panginoong Ama. Kasama po ang lahat ng pagliligtas na gagawin niyo po, hindi lamang po sa amin, kundi sa lahat po ng mga nakikinig po sa amin online. Ama, hinihiling ko po na kami po ay patawarin ninyo sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali. Kami po ay nakapag-isip ng hindi tama, ang mga dila po namin nakapamutawi po ng mga salitang walang kabuluhan at ang lahat ng bagay na ito ay pagsusulit namin, Ama, sa araw po ng paghuhukom. Kaya patawarin nyo rin po kami sa mga galit o mga hindi pagpapatawad ng aming mga puso. Sa lahat po, Panginoong Ama, na mga panahon na iniukol namin sa mga bagay po na hindi kapakipakinabang, patawarin niyo po kami mula po sa aming ulo hanggang sa amin pong paanan. Nawa po ay hugasan kami ng banal na dugo ni Jesus, na lahat po ngayon, Panginoong Ama, ay maging karapat-dapat na magbigay ng papuri at pagdakila at pakikinig po ng iyong mga salita. Kaya muli, maraming salamat, Panginoong Ama. Basbasan niyo po ang kapahayagan ng salitang ito. Ang mataas na papuri po at pagpapasalamat ay tanging sa iyo lamang. Sa banal na pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Ama. It is the first Sunday po of the month at ako po ay humihiling po sa inyo, lalo na sa mga online visitors natin po, na tayo po ay maghanda ng kapirasong tinapay at gayon din po ng baso sapagkat tayo ho ay magsasalo-salo mamaya sa paggunita po natin sa banal na hapunan ng ating Panginoon. Kaya po sa umagang ito, ano ho ba yung panahon? Ano ho yung mahalagang kapanahunan na binibigay sa atin ni Yahweh? Kasi alam nyo mga kapatid, minsan nagdaramdam ang ating kalooban, tayo po ay nagkakaroon ng mga experience o pangyayari po na
hindi pa naman napapanahon na ang aking mahal sa buhay ay mamatay. Pero bakit siya kinuha kagad ng Panginoon? And ang tendency po sa atin, tayo po ay magngit-ngit, magalit, magtanong sa Diyos, dahil hindi pa napapanahon. Minsan sa preaching, inihatid ko ho ito, sabi ko po, may mga nababasa po ako, doon po sa mga obituary, nakalagay doon, na due to the untimely death, tapos tayo po ay nagngingit-ngit, hindi pa kapanahunan daw ng kamatayan. Pero alam niyo po, ang lahat ng nangyayari sa mundo na ito ay kabahagi po ng kapanahunan ng Diyos. Wala pong bagay na nangyari sa mundo na ito, masama man o mabuti, maganda man ito o pangit, na hindi ho pinahintulutan ng Diyos. Lahat po yan may pahintulot ang Diyos. Kasi kung wala pong pahintulot ang Diyos, hindi po mangyayari at walang kapanahunan po yung bagay na yan sa buhay natin. Bet nangyayari po ang mga bagay na yon? Kasi yan yung tinatawag natin, na kapanahunan po ng Diyos. Ano po ang sabi po ng aklat po ng mangangaral? Dito po sa mangangaral 3:11. Ito po yung kinakanta natin, He makes all things beautiful in His time. Yan po palagi nating inaawit po yan. At gaya din ang sabi po ng aklat po ng mangangaral, dito po sa 3:11 at akin pong babasahin sa inyo. Ang sabi po ng Ecclesiastes chapter 3 verse 11, iniaangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Pansinin niyo po yung salitang tamang kapanahunan. Ang tao ay binibigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Ayun. Kaya mapapansin niyo, marami po ang nanghuhula, nagpe-predict. Isinasa puso nila na bukas makalawa, baka ganito ang mangyari. Inaakala ng tao, meron po siyang dinadagdag na baka sakali, o kaya baka ganito ang mangyari bukas, pero sadyang ang Diyos lamang po ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Kaya nga dito po sa talata na ito, iniaangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Kaya pagka binasa niyo po yung mga ngaral, doon po sa 3:1 niyan, lahat ng bagay po may kapanahunan sa mundo na ito. Mapapansin niyo, paulit-ulit nating pinipreach po ito pagka po may mga kapatiran tayong namamatay. Sabi po dito, may takdang panahon para sa lahat, at ang sabi po, ang lahat sa mundo na ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Minsan natatakot tayo, naku pastor, nagdidigmaan na po. Talagang panahon ng digmaan kasi ho, na magaganap po doon po sa Russia at saka sa Ukraine. Hindi ho natin ho yung business na ito po ay pahintuin, tayo po ay nananalangin, pero yun po ay may panahon talagang magkakaroon ng digmaan po. Nakasulat po yon sa kapalaran. Ang sabi po dito mga kapatid, may panahon ng pagsilang. O yan, singilang tayo lahat. We were born in this world. Huwag sasama ang loob po natin pag tayo po ay nakakabalita na may namamatay. Bakit ho? Kapanahunan ng Diyos ho yun. Ang sabi po rito, may panahon naman ng pagkamatay. Can we say amen? Tanggap po ba natin na tayo po'y magkakaroon din ng panahon? Takdang panahon na tayo po'y papanaw. Sino hong naniniwala? Magsabi ng amen. Amen. Totoo po yun. Hindi pa nanakot po yun. Ang sabi pa ho rito, at meron pong takdang panahon ng pagtatanim. Hindi po buong panahon nagtatanim kayo. Nakakita na ba kayo ng magsasaka ho? Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, darating ang panahon, ang magsasaka ho, aani. Hindi ho araw-araw ho o buong taon ho, siya po ay magtatanim dahil may panahon ho ng pagtatanim at meron naman din pong panahon ng pagbunot sa tanim o yung pag-ani. Aanihin po sa takdang panahon. May panahon ng pagpatay. Tignan nyo po. Sabi ng iba, masama ang pagpatay. Pero sa Bible ho, makikita ninyo mga kapatid, si Haring Saul, sila Haring David, inutusan ng Diyos na pumatay. Hindi ko kasi po pwede ho na hindi papatayin yung kalaban nung panahon nila, nung panahon nila. Hindi po pwede na hindi papatayin . Pag sinabi ng Diyos, patayin ang lahat ng Amalekita, banal ho yun. Ibig sabihin, mahalaga yung utos. At pagka pinapapatayin ng Diyos, katulad po kay Haring Saul, at hindi niya sinunod, hindi tayo sumusunod sa takdang kapanahunan ng Diyos. Meron din naman nung panahon ng pagpapagaling. There's a time for peace. Hindi po lahat digmaan. Meron din naman pong panahon na tayo po'y tinuturoang magpagaling. May panahon ng pagtatayo. Hindi po araw-araw nagko-construct tayo. May pagpapahinga ho kasi katulad ho ng panahon na binigay ng Diyos. May panahon ng pagluha.
Meron ba naman namatayan na ho, tapos tawa ka ng tawa. Ibig sabihin, baliw po yun. Pagka naroon po tayo, sabi ng Bible, sa lugar na may pagdadalamhati, tayo po ay makipagdalamhati. Ngunit kung nasa sa lugar po tayo na may kasiyahan, tayo ho ay magsaya. Ewan ko, kung di ho kabaliwan po sa isang tao na matay, tapos tawa ng tawa, ano ho, may nakita na ho ba kayo ng gano'n? Namatay ho yung mahal nyo sa buhay, tapos may isa kayong kamag-anak. Palagay ko po siguro sasansalain nyo po, o kaya naman po sa panahon ng tawanan, malungkot na malungkot siya, wala po sa lugar at wala sa kapanahunan. At kung itutuloy nyo po ito, napakahaba po, lahat ng bagay may kapanahunan. Kaya wag ho nating sasabihin, ako minalas ako, yun pong nangyayaring masama sa atin, bahagi po ng kapanahunan ng Diyos. May pahintulot yon. Bakit? Hindi ko po alam. May tinuturo ho ang Diyos sa inyo, personalize ho yan Bigla na lang namatay sa amin. Yun ba ay takdang kapanahunan ng Diyos? Opo. Huwag magdadamdam ang kalooban ninyo. Bakit ho? May itinuturo ang Diyos sa pangyayari na yon. Naku, pastor, yung pong eroplano ni Kobe Bryant po, yung kanyang helicopter, bumagsak po. Nakakaawa. Huwag kayo maawa. Talaga nakatakda ho yun. Nakatakda ho yun, kapatid. Kahit na nga ho, ano po yung atin pong sinasabi na, swinerte ako, pastor, minalas ako. Hindi tayo gumagamit sa Biblia niyan. Ang sinasabi natin po, nasusumpa ang tao, nagkakaroon ng pagpapala, pero wala pong tinatawag na swerte. Kasi yung swerte ay tsambahan. Ang Diyos, pag nagpangyari po siya, hindi tsambahan. Naalala ko tuloy, nagtuturo po kasi ako ng kasaysayan, Meron tayong, sa kasaysayan natin, yung Pangulo namamatay, Katulad ni Pangulong Quezon po. Nasa Amerika po siya, nung siya po ay binawian ng buhay noong 1944. Ang Vice President niya po noon walang iba po kundi si Osmeña Si Osmeña po, hindi niya naisip na maging presidente. Biglang namatay ho ng tuberculosis yung mahal nating Pangulo. Nakalagay sa Constitution, pag namatay ang Pangulo, ang papalit po yung vice. At si Osmeña po, naging Vice President po siya, naging Presidente po siya ng 2 taon. Pero hindi na niloob ng Diyos na siya po ay manalo noong 1946 dahil nakalaban niya po si Manuel Rojas at sa kasaysayan natin, napakaikli lang yan yung pinakamalapit na presidential election. 200,000 lang yung lamang. Parang si Vice President Robredo at saka po si Marcos, 200,000 votes po ang lamang. Pero hindi kasi nakatakda po na siya po ay maging isang Pangulo sa napakahabang panahon. Kaya mga kapatid lahat po ng bagay may takdang panahon. Sabi ko po sa sarili ko dati, siguro Panginoon Diyos talagang tinawag mo po ako na teacher at gagampanan ko na lang po yung katungkulan ko po. Dumating po noong 2019, yung takdang panahon po na itatalaga po ako doon sa aking posisyon. Sabi kong gano'n, Panginoon, siguro ito po ay kalooban ninyo kasi hindi ko po hiningi sa inyo ito, binigay nyo po sa akin. Nandun ako yung pipirmahan hindi ko po malilimutan yung August 1 po ng 2019, pinirmahan ko po. Hahawak po ako ng isang opisina, may mga clerk po ako, may mga tauhan po ako. At naalala ko po, dun sa lamesa ko, may nakalagay po na 5 papel. Dun po sa 5 papel, appointment, nakalagay po sa akin, noted. So, ibig sabihin, may nagpapa-appoint. August 1 po yun, katatalaga ko lang ho, nakalagay yung papel, August 5. Sabi ko, marami akong makakaaway nito kasi hindi ko aaprobahan nito. Kasi nakalagay lang ho, noted, hindi naman approve So sabi ko, hindi ko po aaprobahan ito kasi kapanahunan ko to. Ako nakatalaga rito at pag pumalpak itong pipirmahan ko na ito, ako mananagot po sa taas. Ang ginawa ko, dinismiss ko po lahat. Hindi nga midnight appointment yun Tapos na po yung nagtatalaga. Nakaupo na po ako noon pero August 5 may pipirmahan po ako. Sabi ko, hindi po pwede yan. At tumindig po ako bilang leader dahil ako'y nakatalagang leader ho doon Sabi nila, ang yabang naman nito. Hindi. Panahon ko ito at itong kapanahunan na ito, mananagot ako sa mga nagtalaga sa akin at mananagot ako sa Diyos. Pasensyahan na lang tayo. Pagpasok ko po talaga bakit wala pang clerk dito? 8:00 na. Sabi, tapang. Yun po ang tamang gawin mo Dati walang sumisita. Ang trabaho natin nagsisimula 8:00 hanggang 5:00. Kailangan may tumatao ngayon. Ako'y mananagot din sa mga nagtalaga sa akin. Pag ako po'y bababa na, hindi na po ako makikialam. Tapos na yung panahon ko Amen po ba? Ganun ang sinasabi ng Biblia. Lahat ng bagay ay may kapanahunan sa mundo na ito. May panahon ng artista, nagniningning yan.
Pero may panahon ho, mawawala ang kanyang kaningningan at bababa siya sa entablado. Bakit po natin sinasabi ang lahat ng bagay na ito? Palakasin ang kalooban ninyo. Lahat ng bagay po may pahintulot ng Diyos. At ang gaya po ng sabi po ng aklat ng mangangaral, iniaangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ano-ano po yung mga pag-aangkop na yon? Tignan niyo po mga kapatid. Una po sa lahat, pagka ho naganap yung bagay na yan, ibig sabihin lang po, sakdal po yon. Perfect, blameless, upright. Walang kulang, walang labis, tama, punto, sapagkat yun ang nais ng Panginoong Diyos. Kaya nga, naalala ko po sa US, may isa pong presidente sa US, naging presidente, hindi man lamang hinalal eh. Paano po yung vice president po ni President Nixon po, na involved sa corruption, nag-resign. Yung Congress po, nag-elect. Ang na-elect po si Congressman Gerald Ford, naging vice president. Pagkatapos ng isang taon, na-involved sa corruption yung presidente, si Nixon, nag-resign. Kaya ito po si Gerald Ford, naging presidente ng Estados Unidos nang hindi man lamang binoboto. Itinakda ba ng Diyos yun? Yes, kapanahunan niya. Pero, natalo ho siya sa pagtakbo niya. Ibig sabihin, tatapusin niya lang pala yung 4 na taon. After that, hindi na po siya i-renew ng Panginoon. Ganun lang ho yun. Kaya po kung ano man ang kinalalagyan natin ngayon, it is blameless, it is perfect, it is upright, walang kulang, walang labis, punto lamang kapatid, yan ang nais mangyari ng Panginoong Diyos. Kaya wag ho tayong mananalangin na, Lord, I decree, hihinto po ang gera dito po sa Ukraine at Russia. Magaganap po talaga yan, nasa Bible po yan eh. I decree ho, lahat ng tao ay maliligtas. Hindi po, may mga tao talagang mapapahamak eh. Kahit na anong gawin po natin na pagpapahayag ng salita ng Diyos, hindi at hindi nila tatanggapin. Bakit? Hindi sila pinili eh. Hindi po sila elected. Ang mga elected lang pong magbubukas ng kanilang kalooban sa kaligtasan ng Diyos. Kaya nga pag napansin ninyo mga kapatid, lalong lalawak yung pangunawa ninyo. Kaya pala namatay. Mahal na mahal ko pa naman po yung ate ko, yung nanay ko. Talagang takdang panahon pala nila yon. At yun po ay pinahintulutan ng Diyos. Bakit kaya nagkaganon? Kapulungan ng mga pastor, nasunog sila doon sa isang hotel dito sa Cubao. Bakit pinahintulutan ng Diyos? Nakatakda po yun kapatid. At gaya nga ng sabi ng Biblia, hindi natin alam ang pag-iisip ng Diyos sapagkat ang pag-iisip ng Diyos ay mas matayog sa pag-iisip ng tao. Hindi natin alam ang gawin ng Diyos sapagkat ang gawin po ng Diyos ay mas nakakahigit po kaysa sa gawin ng kahit na sinong tao. Ang hirap isipin nun eh. Baka humasira yung isip natin na tignan mo natin, bakit kaya ganun? Hallelujah. Kaya nga, sabi kong ganun, alam niyo po, bilang isang leader doon po sa pinapasukan ko, pagka off na yung trabaho, hindi po ako naninita, mabait ako talaga at maayos magkakaibigan po kami. Pero pagka naroroon po kasi, alam niyo, yung 5 pong i-appoint na nagalit sa akin yun. Pati po yung dating leader doon, nagalit sa akin yun. Bakit to? Biro mo po, harap-harapan, ginanon ko, tinabas ko. Pero pagka ako pinayagan ko yun, ibig sabihin po, yung panahon nila, pinapasok nyo pa ho sa panahon ninyo eh. You are the rightful leader at that time. Kaya po ako, pag tumitindig po ako, sabi ng ibang, yabang niya dahil na-appoint na siya. Hindi ho. Hindi po kayabangan ho yun. Yun po ay isang tamang bagay na gawin ng isang leader, kapatid. Kaya nga po, pagka naroroon po ako, minsan binibiro po ako. Meron nung one time, pinagalitan ko talaga. Kasi dati, nung hindi ka pa leader, okay lang. Tinambol yung tiyan ko na gano'n. Kamusta na? Pinagalitan ko po talaga. Kasi hindi marapat yung gano'n eh. Marami nakatingin po na tao eh. Pero paglabas, di magbiruan tayo. Nung lumabas na, sabi niya, nakakasama ka naman ng loob. Mataas na talaga, tingin mo sa sarili ko. Hindi ganon. Kasi tinuturuan lang din kita na ikaw darating ang time magiging leader ka. Pag hindi ka ginagalang ng mga taong nasa ilalim mo, sabi ko pong ganon, ikaw po ang mananagot niyan dahil ikaw yung leader na nagpabaya. Kaya mahalaga yun, kapatid. Doon din po sa pagkakatalaga ko, sabi nilang ganun po, siguro ito mabait. Hindi po, ang Pangulo ng Pilipinas ang nagtalaga po sa akin eh. Kinalkal ko lahat ng budget. Magkano ba ang budget natin? 16 million po. Saan napupunta lahat ng budget natin?
ito ho, ganito ho, sa allowance ninyo, sa ganyan po. Pupunta po tayo sa iba't ibang mga lugar. Budgeted ba talaga po? Opo. Siyempre magagalit po sa inyo. Abay, kakatalaga mo pa lang, nangingialam ka na sa budget ng pamahalaan. Pangalan ko po nakalagay itong pinirmahan po ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas eh. At kung pahihintulutan ko po na may kamalian, mga kapatid, hindi na magiging sakdal po yung pong plano ng Diyos. Kasi mahalaga po lahat ng nangyayari. Pastor, nalugi yung negosyo ko. Pinahintulutan po ng Diyos, may itinuturo ang Diyos. Pastor, na-aksidente po yung sasakyan namin, may pahintulot po ang Diyos. Minsan po yung kinukwento ko sa inyo, yung isang pastor po, may a-attenda na convention, galit na galit siya kasi yung bus na kasunod po, hindi po siya pinarahan po. Ang nangyari, na-late po siya ng 1 oras, hindi siya nakapagsalita. Pero nung nabalitaan niya, yung bus pala na pinapara niya, nahulog sa bangin, lahat patay. O tama ho ba? Perpekto ho ba sakdal ang kapanahunan ng Diyos? He makes all things beautiful in His time. Kaya wag ko kayo magdaramdam. Naku, namatay yung nanay ko. Bakit natanggal ako sa trabaho? Sabi po rito, ang Diyos na ito ay sakdal ang gawa at maaasahan ang kanyang salita. Kaya pag nangyari po yon, eksakto en punto po, may pahintulot ang Diyos po doon. Siya ay kalasag ng mga umaasa at nang naghahanap ng kanyang kalinga. Si Job ho ba, mapapaliwanag ho ba niya nangyari sa kanya yon? Namatay lahat ng anak. Simultaneous ho yun, nasa 1 araw ho yun. Ang pagitan ho, tagdadalawang oras. Boss, namatay ho yung lahat ng anak nyo, natabunan po yung bahay. Boss, umatake po yung mga sabiyo ho, patay ho, lahat ng mga hayop ninyo, pinagkukuha ho. Boss, ganito po nangyari, niread na naman tayo ho ng mga Amalekita. Lahat ho ng inyong mga kamelyo, pinagkukuha po. At dun din sa araw na yon, nagkasakit din po siya. Kung mahina-hina ka sa Lord, magpapakamatay ka talaga po noon. Sasabihin ninyo, walang Diyos, ba't nangyayari ito? Pero basahin nyo po yung pong chapter 42, lahat ng bagay ay pinangyayari ng maayon ng Panginoon sa buhay ni Job, sapagkat si Job ay umiibig po ng tapat sa ating Panginoon. Can we say amen? Palakpakan nga natin po ang ating Panginoon. Hallelujah! Kaya wag na ho kayong matatakot. Lord, takot na takot ako. Ano kaya mangyayari bukas? God is a sovereign God. Nakaupo ho yung Diyos natin. May inhustisya mang naganap, nakatitig ang Diyos sa lahat ng ating pong ginagawa. Ang Diyos po ang may-ari ng buhay. Mamatay man ang mahal mo sa buhay, kung siya'y nanalig sa Diyos, muli pong bubuhayin. Ikalawa, hindi lang ho sakdal ang gawa ho ng Panginoon, sa tamang paghihintay po, meron po tayong makakamtan pagpapala. Minsan ho, talaga ang tagal-tagal na, Lord, gusto ko pong magkaanak, Panginoon, gusto ko pong magkaanak. Mahigit mga 16 years na, hindi pa tinutugon ng Diyos. Yung pala, pag binigyan ka po ng anak ng Panginoon, magiging kriminal po pala. Halimbawa lang ha, o kaya po, magkakaroon kayo ng talagang kabigatan ng kalooban. Bakit po? Nakakita no kayo ng batang pinanganak, minsan putol yung 2 kamay, 2 paa po, minsan 2 yung ulo. Hindi pala makakayanan ng emotion mo. Halimbawa, kung bibigyan ka ng gano'n na anak ng Diyos. Kaya sinesave na lang ng Panginoon. Anyway, ligtas naman ang kaluluwa mo. Minsan ho, may ginagawang gano'n kaparaanan po ang Diyos. Minsan naman po, wag lang kayong titigil ng kakahilingan ho, kasi hindi natin alam yung kalooban ng Diyos eh. Hiling-hingiin nyo lang ng hingiin, whether it's 16 years or 20 years, pag talaga pong takdang araw po, may kapanahunan po, ibibigay at ibibigay po ng Diyos sa inyo. Amen po ba yun? Sabi po dito, sa tamang paghihintay. Ano ho ba yung tamang paghihintay? Sa awit 37:7, sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka, maging matyagang maghintay ka sa Kanya. Patience is a virtue. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa sa likong paraan, umuunlad man sila. Minsan sabi ko sa wife ko na gano'n bakit yung mga ibang abogado, mansyon yung bahay, ang lalaki? Hindi kasi lahat ng abogado tapat. Kung hindi ako Kristiyano, daddy, pwede tayo yan. 1 taon lang, ganyan din. Ano ba nangyayari? Di mag-aano ko, pagpapanggap ako. Ibig sabihin, ako kunwari nakadeposito dyan, pero 1 inchik ang may-ari niyan. 10% nung kanyang nilagay doon, kung 300 million, atin na yon.
pero nasa pangalan ko. Anong tawag doon? Dami. Pwede po yun. 1 taon lang, mayaman ka na. Pero ano pong sabi ng Biblia? Ito yung nakakatakot eh. Huwag mong kaiinggitan ang gumiginhawa sa likong paraan, umunlad man sila. Can we say amen? Kayo ba, pastor, nahihiya ho ba kayo? Halimbawa lang matalaga ka sa pamahalaan sa takdang panahon. Doon pa po ako magpapa-interview sa apartment namin sa likod ng manukan. Kasi wala akong kinahihiya eh. Kahit checkin po yung assets and liability, wala ka namang makikita eh na mabigat na pagmamay-ari. At yun naman talaga ang totoo. Bet ako mahihiya kung ako interviewin po kasama ko yung mga manok sa likod. Yun yung totoo. Bakit hindi ka natatakot po? Ginawa mo po sa paraan na malinis. At ang sabi ng Biblia, sa tamang paraan mo, hintay lang. Purihin po ang Panginoong Diyos. Sabi nga ng isang kapatid, Pastor, ba't hindi pa kayo bumibili ng bahay? Kasi may plano kami hindi pa namin po nakikita na yaon. Pwede na ho ba kayong bumili? Kung loloobin ng Diyos, pwede na ho. Pero nag-e-enjoy pa ako mag-apartment eh. Naroon po yung, sabi ko nga ganun po, yung simpleng pamumuhay. Pero I know God is going to give something good po eh. At hinihintay lang po namin yon. Gaya din na sinasabi po rito, sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka. Panatag yung loob ko po. Bakit to? Magiging matyaga kang naghihintay sa Kanya. Maging matyaga. Sabihin nyo ho, maging matyaga. Kung hindi pa panahon, wag natin pong pipilitin. Nakatikim na ho kayo ng manggaho na hininog sa kalburo. Sobrang asim. Yelong-yelo, no? Sabi ko, wow, ang ganda nitong mangga. Pagkain ko pong gano'n, naging parang si Pugak. Kilala niyo si Pugak? Wala na ako kasi ang kukunti na lang nakakaalala kay Pugak eh. No? Parang naging Pugak ko, mukhasim po. O siguro pabatain natin, Brother Francis, hindi na nila kilala si Pugak eh. Si Mang Nano na lang. Ay, lalo bang tumanda? Tignan mo, walang tumatawang millennial, panahon ni Brother Francis po yun eh. Mga tao ho na yon. Pero bakit tayo tinuturuan? Nasa tamang paghihintay lang. Pastor, ang tagal-tagal na. Okay lang. Kasi ang Diyos talaga ang nakakaalam ng mga higit po na darating sa buhay po natin na mas magaganda. Kagaya ng sinabi ko po, wag sasama po pag hanggang ngayon wala pa kayo pong anak, maaaring prepare ng Lord ho. Baka may masamang mangyayari, hindi natin alam po eh. Hindi natin alam po, baka mamaya hindi pa ninyo talaga makayanan po. O kaya ho, halimbawa lang alam na ng Diyos ho na kung magkakaanak ho kayo, talagang lalabanan kayo ng anak ninyo. Ang dami po nangyaring ganun sa Bible po. At hindi maliligtas yung anak ninyo. Yung pala sinave na lang ng Lord na hindi na lang kayo binigyan. Pero ito po ang point. Huwag nyo pong tutuldukan. 16 years, tuldok na. Hindi. Continuous lang ang panalangin. Amen? Hallelujah. Lord, bakit hanggang ngayon po hindi pa gumagaling? Pray ka lang ng pray. Pagkatas ng pray ho, kaya di ba sabi ko po sa inyo, ayaw na ayaw po ng mga kapatiran po rito. Dati nung nabubuhay pa si Pastor Noli, na nagpe-pray po si Pastor Noli. Kasi pagka nag-extend ng kamay si Pastor Noli, yung pinag-pray, patay agad, mamaya-maya. Siguro ganun ang kalooban ng Diyos po Sabi ko naman din po sa akin, ang dami na po, minsan po biruan lang naman yun. Marami nagsasabi sa akin, Pastor, tumataba ka. Pagka ako'y sinabihan ng ganon, bukas makalawa, atake sa puso ho yung nagsalita. Huwag niyo akong sasabihan ng ganon, ha? Pastor, ang taba-taba mo na ngayon. Baka atakihin kayo. Totoo, hindi ako nagbibiro. Siguro 4 na ho nagsabi sa akin, patay. Anong sakit? Inatake sa puso. Bakit ho? Wala sa tabayan, kapatid. Mataba nga, masarap kumain, pero ang puso'y nagpupuri sa Diyos. Can we say amen? O nag-exercise man, nagja-jogging. Palaging nagwo-worry naman ako, ano kayang kakainin natin, ano kayang mangyayari. Nako, puro konsumisyon. Mamamatay ka lalo ng maaga ho noon. Marami po akong kakilala, matataba, maligaya sa buhay. Hanggang ngayon ho, buhay, walang sakit. Dahil nakatakda ho sa panahon ng Diyos ang kanilang kamatayan. Wala po sa itsura yan, kapatid. Ay, mahal nating Vice Mayor, talagang takdana, Takdana nagbibisikleta. Sino ba naman, nagbibisikleta ka na nga para gumanda kalusugan mo po, tapos
maaatake ka pala. May pahintulot na po yung Lord talaga noon. Siguro, ang nakikita ko ho doon, mapapagod siya talaga sa election po. Sobrang nakakapagod po yan eh. Eh alam niyo naman yung kamatayan, it's not the end. It's not the end po. Ang kamatayan po ay pagpapahinga. Pagpapahinga po. Kaya gusto niyo pa na mabuhay po ng maaga, mabuhay pa ho ng matagal. Alam niyo po sikreto? Bubulong ko sa inyo ha. Alam niyo sikreto? Samahan niyo kami sa morning prayer. Amen po ba? Amen. Tapos pag kami panahon pa kayo sa gabi pa, samahan nyo kami. Hindi kayo basta-basta mamamatay. Can we say amen? Amen. Kalukuhan lang yan, pastor. Hindi po, kasi pinapakinabangan tayo ng Diyos. Hindi pa po tayo mamamatay, kapatid. Ano pong sabi ng ikalawa? Sa tamang paghihintay, mayroon pong pagpapala ang Diyos. Alam niyo ba dati, gusto ko na rin sumuko. Sabi kong ganon, ayoko na talaga akong mag-teacher. Kasi siyempre, sino ba naman di nangangarap ko na ma-promote, di ho ba? 23 years na po akong teacher. As in talagang wala pong designation, wala po lahat. Parang nagiging routinary na lang ho yung buhay. Papasok ako ng maaga, magtuturo. Alam nyo nga ho, kahit nakapikit ako, kabisado ko na lahat ng buhay po ng mga bayani ho natin eh. Kasi yun ang araw-araw ho, kinakain, pangkain namin yun eh, yung pagtuturo po na yun eh. Routine na ho, parang hindi na po nababago. Sabi ko sa Panginoon ganon, Lord, parang gusto ko na po, ayaw ko nang magturo. Palagay ko ito talaga ang craft ko eh. Kasi bago ko po sabihin po yon, dumating yung promotion. Sabi ko nga sa inyo, alam niyo po ba, pinag-isipan ko talaga? Sabi ko, Lord, wala sa akin yan eh. Pinag-isipan ko mag-artista na lang. Baka dun po yung kapanahunan ko. Pero sa pagmumukha ho ba na ito, pwedeng bida? Parang hindi ho eh. Lalo na pag gumanon po ako eh. Yung mga bata nagtatakbuhan eh. Nung tinitignan ko yung picture ng mga artista, may kamukha ako. Si Romy Diaz. Tapos dahil tumaba po ako, naging Joaquin Fajardo. Halatang halata kapanahunan nyo ha, tumatawa kayo. Hindi talaga yun yung po pwede po sa akin eh. Hindi ako pwedeng mag-artista po eh. Lalo tigit po sa iba po sigurong paraan. Inisip ko nga, construction worker na lang, sa sobrang pawisin ko na ito, baka maubos po yung tubig sa katawan ko. Sabi ko siguro teacher talaga. And then pinakita ng Lord, wait ka lang, huwag masyadong maiinip. 2019, boom, nilagay ni Lord. Sabi ko nga hong ganun, Lord, ano ba ho ito? Mukhang magsasara pa yata yung eskwelahan namin dahil walang masyadong estudyante. Panginoon, umiyak ako sa Panginoon. Dahil may takdang panahon ng buhay namin na wala na yung kliyente ng aking asawa, yung mga estudyante ko ho nagdadrop, kalahati na lang ho yung section na binigay sa amin, wala na masyadong nag-e-enroll. Sabi ko, Panginoon, ano pong gagawin ko? May mga hinuhulugan po kami. Alam niyo po, kumikilos yung kamay ng Panginoon. Tatawag sa inyo yung Secretary ng Education. Dr. Jesus, pwede ba kitang makausap? Sino po ito? Si Liling. Sino hong Liling? Kala ko si Tililing eh. Sino hong Tililing? Si Liling. Lilingan ho. Briones. Ay, ma'am, kamusta ho? Pwede ka ba? Ma'am naman. May asawa na ho ako. Hindi. Pwede ka ba na maglingkod? Ay, oo naman, ma'am. Sabi kong ganon. Ang lagay po ba, ma'am, huwag kang mag-alala. Gobyerno ang bahala sa iyo. Alam nyo, dun sa panahon po na palugi na kami, sabi kong ganun, maraming salamat, Panginoon. No? Sabi ko, ma'am, beto ako napili ninyo. Actually, mga 100 teacher ang pinili namin sa buong Pilipinas. Siguro kumilos ang Diyos kasi po yung Secretary of Education natin ay isang born-again Christian. Hindi ko na tinanong kung bakit ho. Siguro nakita niya sa born-again po siya, galing po siya ng Siliman eh. Kaya nga sabi kong ganon, yung Lord ang kumilos. Sabi ko, Mark, good news may pagkakakitaan na naman tayo nito dahil tinugon ng Diyos ang ating panalangin. Maghihintay lang, maghihintay. Ikatlo po, anong sabi ng Bible po mga kapatid? Yung sariling karunungan ho, pag dyan kayo nag-rely, ay wala na, wag na tayong manalangin. Ano pong kahihinatnan po ng sariling karunungan? Kapahamakan. Kapahamakan po. Wala na po sana akong maririnig dito na, Pastor, minalas po ako. Yung negosyo namin minalas. Hindi para sa iyo, ibig sabihin, hindi ka sa minamalas. Hindi pinahintulutan ng Diyos, mapapahamak ka.
Pag pinagpatuloy mo yan, Pastor, alam niyo po, sinuwerte naman po kami. Bet, ano po ang negosyo ninyo? Naku, tumatabo po kami ngayon. Ano nga negosyo niyo ho? Isabong. Ay, hindi ho, ano yun, hindi ko kayo sinuwerte noon. Actually, baka minalas po kayo noon. Sabi nga ho ng baka yun po, hindi tama. O pagka ganun ho, babasahin niyo yung Biblia. Kalooban ba ng Lord ito? Ha? Yung totoo ha, huwag kayo magagalit. Sino nakikipagtalpakan dito? Taas ang kamay. Oh, hihiya pa kayo ha. Mauubos ho talaga pera ninyo dyan. Kaka-adik ko yan. Nakaka-adik ko yan, mga kapatid. At may mga namamatay pa dyan. Tama ho ba? Oh. Tanong ko sa tatay ko, Tay, ba't ito pinapatay? Anak, ikabubulong ko sa iyo. Nagtsupian. Ano yung tsupian? Batay, may mga alam ka ha. Sabi ko kung gano'n ha. Yung pala pag nag 1, 2, 3 ka dyan po, ipapapatay ka pala dyan, kapatid. Ang hirap pala ho yung mga ganyang negosyo. Kaya pag umuunlad ka sa masamang paraan, ano pong sabi ng aklat ng Kawikaan 11.1, ang maling timbangan ay kasuklam-suklam kay Yahweh. Maling negosyo po yan. Kasuklam-suklam yan, hindi ka po sinuwerte. Ang ginawa ko ho, pastor ho, nagtayo ho ako ng sarili ko pong manukan, lechong manok ho. Kumikita ho, pastor. Kahit po sa isang araw ho, nakakaneto po ako ng 2,500. Pinagpala ka talaga ng Diyos. Kasi wala naman ho masama ho sa ginawa niyong negosyo na yon. Kaya ho, pastor, sa walang panahon po, nung nagpe-pray po tayo, nagbigay ng wisdom po ang Panginoon, naglagay po ako ng ice tubig po. Kumikita po kahit paano. Sorry po, hindi na ako bumibili. Magkano na ba isang ice tubig ngayon? 5 piso na. Ang tagal ko na palang hindi bumili, nasa isip ko 75 centavos kita nyo ho yun? Sino ho dito nakapagbenta ho ng ice buko? Nakapagbenta ka ba ng ice buko ng bata? Wala kasi kami dating source ng income ho. Ice buko. Yung pong meron pong munggo sa tuktok, di ba ho? 150 lang nung araw ho yan 50 pa nga yata ho nung mga panahon po ninyo. Nilalako po. Yung mga pagkakataon na yon, binigyan tayo ng panahon at ang sabi ng Panginoon po, ang karunungan po na nanggagaling sa Kanya, nagtutuwid po ng tamang landas. Di iluhod nyo po, Lord, natanggal po ako sa trabaho, pero hindi ako hihinto ng kakapanalangin, baka may bibigay ka pong opportunity sa akin. Alam nyo po, base sa aking testimonya, talagang magbibigay at magbibigay ang Panginoong Diyos Lalo na po pag iniiyak ninyo, Lord, nalulugi na po kami, wala na kaming source ng kakainin po, may mga binabayaran po kami, di bali anak, akong kikilos, bibigyan kita ng panibagong trabaho. Can we say amen? Kaya mga kapatid, sabi ko nga ganun yun pong pagiging presidente, kamay ng Diyos ang kikilos dyan. Kung sino man ang ilagay ng Diyos, may pahintulot po ng Diyos, may pahintulot po yun. Kung talagang hindi nararapat, hindi mananalo yan kahit anong gawin. At kahit manalo po, mamamatay po yan, maniwala po kayo, mamamatay po yan. Sabi po nung mga estudyante ko, bakit po nanalo si Erap dati? Pinahintulutan ng Diyos, 3 years lang. Pero hindi po pinatapos ng Panginoon hanggang 6 years. Kaya huwag kayong matakot, pag hindi karapat-dapat yung naluklok, tatanggalin ng Panginoong Diyos. Nagwo-worry pa ba kayo? Huwag kayong magwo-worry po. Pero kung talaga pong hindi uukol, kahit na anong gawin po natin, hindi maluluklok. Kasi destiny po ang pagiging pangulo ng bansa. Destiny po yan. Yan po ay nasa takdang panahon. Kaya yung year 2022 hanggang 2028, may nakabakante hong ilalagay na talaga ang Diyos diyan. Nakatakda na ho sa kasaysayan ng Pilipinas bago pa man tayo ipanganak, mga kapatid. Kaya po tama ho, yung sariling karunungan natin. Hindi, gusto ko ganito ang gagawin ko. Ayoko nang manalangin kapahamakan. Sabi ng Kawikaan 3, 5 hanggang 6. Kay Yahweh ka magtiwala. Lord, ba't namatay po yung kapatid ko? Lord, bakit po yung nanay ko namatay? Magtiwala ka kay Yahweh, masigit siyang nakakaalam. Bakit? Ang sabi po dito, buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Alisin natin yung siguro, kaya nangyayari ito, pinapalo ako ng Diyos. Siguro kaya ganito, hindi ako mahal ng Diyos. Huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Sa lahat ng iyong gagawin, siya nga ay alalahanin upang ikaw ay patnubayan sa iyong mga tatahakin.
Ano lang po, ini-encourage ko lang po kayo. Yung patotoo ko po na binibigay po sa inyo, pinsan ko na ito ho damage ho yung 2 kidney, nanonood ngayon po yan kasi nag-iyakan kami nung binalita niya sa akin. Damage po yung 2 kidney po niya, biglaan lang po yon. Tapos nung na-damage yung kidney niya, ang tanging solusyon po transplant po. Ang hirap pala magpa-transplant ho. Meron pa pong mga ethics committee po yan. Pagka ho magbabayad kayo, hindi papayagan talaga ng ospital. Hindi papayagan. Ayan po, kasama ko po sila Nanay Soli, nandiyan po sila Brother Greg, nandiyan po sila Pastor Mex. Pinananalangin namin araw at gabi. Ano hong nangyari? Bigla na lang magte-text. Hallelujah! Bumalik na yung kagalingan ng 2 kidney. Hindi po ako nagbibiro Testigo po ang Diyos dito. 100%. Ang doktor takang-taka. Bakit ho bumalik? At doon po tumulo yung luha ko, kapatid. Alam niyo po kung bakit? Kasi hindi namin hinintuan yung kakapanalangin. Hindi ho transplant ang gusto ng Diyos. Tingnan mo, nananahan ako sa sariling karunungan ko. Ang sabi ko, Lord, bigyan niyo po ng maayos na transplant na sana po mabayaran nila yun pong 2 kidney na ilalagay po. Sana po kahabagan niyo po sila. Hindi po nila kaya yung pambayad dahil napakamahal po. Yung pala ang gustong ipapanalangin ng Panginoong Diyos, hahawakan ko yung kidney, kukumpunuhin ko, aayusin ko, bibigyan ko ng panibagong kidney na hindi na kailangang operahan. Can we all say amen? Kaya wag natin pangunahan ang Diyos. Ang gusto pala ng Diyos, yung the best, hindi po transplant, hindi dialysis. Ngayon po, may mga kapatid po tayo hanggang ngayon, nagpapadialysis, Brother Ricky. Hindi ka namin tatantanan sa panalangin sa Diyos. At umaasa kaming lahat kung ano yung ginawa sa pinsan ko, pwedeng gawin ng Diyos sa buhay mo, Brother Ricky. Can we all say amen? Prayer po at paghihintay. Ika-4 po, sabi po ng Panginoon dito, yung pong sinusubok ng Diyos, yan yung kanyang minamahal. Ang tagal naman ako magka-baby, Pastor. Ang tagal naman gumaling ng kidney ko. Ang tagal naman ho, ma-promote ako. Bakit ho? Kasi minamahal kayo ng Diyos. It's a testing ground. Yun pong paghihintay, test po yan. Can we say amen? Ano pong sabi po ng Santiago 1:3? Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Paano kaya yun kung ang Diyos po? Lord, gusto ko po ng anak. Mamaya-maya lang may anak ka na. Gusto nyo nung ganon? Lord, gusto ko po ng bahay. After 30 minutes, may bahay ka na agad. Siguro ho, magiging spoiled po tayo. Hindi natin siya kikilalanin. Kaya minsan ho, pinag-aantay pa tayo ng Lord. Bakit ho? Para masubok kung talaga magpapatuloy tayo sa pananampalataya sa Kanya. Meron ho ba dito na magulang? Yung totoo po may magulang ho ba dito pag humingi ho yung anak nyo, insigida bibigay ninyo? Kami ho mag-asawa, kung bibiyayaan kami, ang plano namin pag humingi, you have to work for it. Siguro, kada Pasko bibigyan, pero hindi po kada hihilingi po, bibigyan. Ang dami pong mga kabataan po ngayon, naku mga kapatid, binigay nyo na yung pinakamasarap na pagkain, nagdadabog pa Ano ba naman ito, mami? Bacon na naman at saka hotdog. Nakarinig na ho kayo ng ganong kabataan. Nirigaluhan ng tatay. Ano ba naman yan? PS4 lang ito? May bagong labas, may PS5 na Ano ba naman ito? iPhone lang? iPhone lang. Series 12 pa, may 13 na ngayon, Daddy. May mga ganun ho Hindi dapat lahat ng hinihiling po ng anak ninyo ay pagbibigyan ninyo insigida, mga kapatid. Sabi po ng Biblia, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang sa wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Pastor, mamamatay na lang halimbawa ho kayo, yung pa rin ang panalangin ninyo. Habang may buhay, may pag-asa Minsan ho, may kapatiran, ang tagal din nilang humihingi ng anak. Siguro ho, senior citizen na ho Binulungan na ako. Pastor, pakitanggal na sa panalangin po na magkaanak po kami. Kasi yung asawa ko 65 na, ako naman po'y 64.
baka hindi na po talaga kalooban ng Diyos. Sabi nga ng Biblia hanggat buhay po tayo, ibig ko sabihin kapatid, kahit na yung kamag-anak mo, ayoko naman nalangin, pastor, hindi talaga tatanggap yan. Kandado, sarado, ayaw niyang maniwala sa Diyos. Malay nyo naman, nag-rely na naman kayo sa sarili ninyong karunungan. Ang sabi po dito, sinusubok ng Diyos ang lahat ng kanyang minamahal. Ay, meron pong pangyayari po, no? Ito po nasaksihan ko po. Sabi ni Pastor Noli dati po sa ospital, alam mo yan, naku, napaka-piloso po niyan. Mamamatay na nung cancer. Sabi ni doktora, ali kayo, pagpanalangin niyo po. Nung nandoon na, kinausap ni Pastor Noli, nung malakas pa ho si Pastor Noli, sabi po niya, ito na yung huling biyahe mo. Pag hindi mo pa tinanggap, nako, hindi ko na alam ang mangyayari. Alam niyo, umiyak ng umiyak ko. Sabi niya ganon, ngayon lang ho, naliwanagan sa isip ko na dapat tanggapin ko si Jesus. Sinusuko ko na lahat. Pastor, naiiyak ko doon sa background Kasi sabi po nung mamamatay na yon, Pastor, mapapatawad pa po ba ako dahil ilang beses ko kayong tinanggihan, ilang beses ko kayong tinaboy, ilang beses ko pong pinagtawanan kayo. Sabi po ni Pastor Noli, kaya ka pang patawarin ng Diyos ngayon. Ano gusto mo po siyang tanggapin po? Tinanggap niya, umiiyak. Pag-uwi namin na pag-uwi ho, sabi ni Doc, patay na. Hallelujah. Kalooban ba ng Diyos maligtas? Habang may buhay, may pag-asa. Huwag niyong susukuan yung mga kamag-anak po ninyo na ayaw tumanggap. Sabi po, nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan po ng mga pagsubok. Wala pang dumarating, pagsubok yan. Wala pa po kayong nararanasan na promotion po, pagsubok lang ho yan. Wala pa po kayong mga bahay o anak, pagsubok lang yan. Pero, ang sabi ng Biblia, dapat kayong magpakatatag hanggang sa wakas. Kailangan mo ba sumuko na? Hanggang sa wakas Ibig sabihin, hanggang mapatid yung hininga mo, doon lang hihinto yung panalangin mo. At dapat kayo magpakatatag hanggang sa wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Preparation pala sa langit yon. Kaya ka pala tinetrain ng Lord manalangin ng manalangin ng manalangin kahit hindi binigay po, ay pagdating pala sa langit, nandoon yung magandang mansyon, yung bahay na hinihingi mo. Aklat po ng 1:14:1, in my Father's place, I have prepared mansions for you. Isa kasi ang pananaw ho natin, na Lord, gusto ko pong magkaroon ng mga magagandang bahay dito. Yung pala, ang preparation sa'yo, naroroon. Tinugon ba ng Diyos o hindi? Sinagot ng Diyos, spiritually, ang lahat ng pinananalangin nyo. Sabi nga po ng Roma 8:28, kapatid, all things work together for good. Pambihira, nagmamaneho po ako ng ganyan, Tapos kami po'y pupunta rito ng sister wife ko. Yun po ay Don't Watch Prayer Meeting. Matagal na po yun, siguro mga 10 taon na nakakaraan. Yung trailer truck po hindi nakita ng misis ko kasi walang ilaw. Doon po sa Zoom, gumanon, hindi ako nagbibiro ho, ganito ho yung pagitan. Pag pinahintulutan po ng Diyos yun, tapos po yung buhay namin. Kaya sabi ko, ma, pakitabi mo lang, mag-pray tayo. Umiiyak kaming nananalangin Nadama namin yung hangin gumanon Doon po sa sasakyan. Bakit ho? Pwede ka nang maaksidente noon Pero tumagal pa ng 10 taon, buhay pa ho tayo ngayon. Ibig sabihin po, kalooban pa ng Diyos. Kung mangyari ba yun, magdadalamhati po tayo? Hindi. Kaya nga ang mga Christians po, ang sinasabi po natin pag minamamatay ay congratulations. Bakit congratulations, kapatid? Lahat ng namamatay na Kristiyano po, kaluwalhatian po ng Diyos. Kaya wag na ho kayong magdadamdam. 40 days na ba ni nanay ngayon? Magpo 40 days na si Nanay Mercy po. Masaya ho sa langit po yun. Huwag niyo po siyang i-worry. Ang i-worry natin, yung mga sarili natin. Makakaabot ba tayo katulad ni nanay? Baka mamaya ho, bumigay kayo. Kasi pag bumigay kayo, magbabackslide kayo. Ayaw niyo na sa Diyos. Kaya tuloy lang po tayo. Bilang pangwakas, ano pong sabi ng Bible? Ayan po. Sabi po ng Lamentations or Panaghoy 3:25 hanggang 26. Hindi po 56 yan, hanggang 26. Ano pong sabi rito ho? Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasan, si Yahweh ang may dala. At mabuti sa isang tao na siya'y matutong magtiyaga mula sa kanyang kabataan. Mga kapatid, huwag hong mapapatid ang paghihintay natin. May panahon po ang lahat ng bagay, kung hindi po natin panahon ngayon,
darating po sa takdang kapanahunan po because God makes all things beautiful in His time. Tayo po lahat ay tumayo, parangalan po natin ang ating dakilang Ama. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Ginagawa niyo pong maganda ang bawat pagkakataon sapagkat banal, maayon, kaiga-igaya po ang takdang araw at takdang oras na ibinibigay niyo po sa amin. Even to our hour of death, Panginoong Ama, ito po ay isang kagalakan, lalong-lalo na sa mga naglilingkod sa inyo, na kami po, Panginoong Diyos, ay nakatakdang mamatay po at humarap sa inyong banal na hukuman. At kami pong lahat ngayon, Lord, ay amin pong pinangahawakan that we will hear your majestic voice, good and faithful servant, welcome to my kingdom. Maraming salamat, Ama, sapagkat sa mga aral na ito, nagiging mapagparaya kami, patuloy pong magiging mababa ang kalooban namin na hindi namin hawak ang panahon namin, sadyang ikaw ang nagbibigay po, Panginoong Ama, ng lahat ng mga magagandang kapanahonan. There is a time for everything in this world. A time for us to be born, a time for us to die. Kaya lahat po na nangyayari, kami man po'y dumadanas ng pagsubok, nawawalan man ng trabaho, namamatayan kung minsan, Panginoong Ama, at dumarating po ang panahon po na sinusubok po kami. Ang lahat ng bagay po na ito ay napangyayari ng maayon, lalong-lalo na't alam namin, Lord, na kami po'y umiibig sa inyo at ikaw po ang unang umibig sa amin. Kaya, Panginoong Ama, hindi po kami natitinag. Be still and know that you are God. Ano man ang kalagayan ng aming kalusugan, may kapahintulutan po ito. Ano man, Panginoong Ama, ang mga kabuhayan namin, ito man po'y umuunlad o tila bagay nalulugi, ang lahat ng ito po ay kinathan niyo po at may layunin pong itinuturo sa buhay po namin. Kung kami man po, Panginoong Ama, ay malusog o mahina po ang aming pisikal na katawan, ikaw po ay may tinuturo po sa bawat isa, Panginoong Ama, upang kami po ay maging matyaga po na maghintay, lalo't higit po sa muli niyo pong pagparito. Kaya alam ko, Panginoong Ama, hindi na po kami magwo-worry, hindi na sasama ang loob namin. Ang lahat ng bagay po ay pinangyayari mo ng maayon, maganda, perpekto, banal at maayos, lalong-lalo na sa umiibig at umaasa sa iyo. Kaya sa umagang ito, patuloy ko pong ipinananalangin ang lahat po ng mga nakapakinig po, Panginoong Ama, sa amin pong mga online services po na ito, na sana po, Panginoong Diyos, sila po ay basbasan ninyo at bigyan niyo po ng karunungan, kaligtasan, at maraming salamat po. Ang lahat ng mga hinihiling namin na ito'y muli po namin ibinabalik sa inyo sa banal po na pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin po ang Panginoong Diyos. Gaya po ng nasabi ko po sa inyo, ang araw po na ito ay unang linggo. At bilang unang linggo po ng buwan po ng Abril, tayo po ay dadako sa isang pinakamagandang gawain po. Ito po ay ang ating paggunita po sa kamatayan at sa muling pagparito po ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya marapat po na ihanda po natin ang lahat po ng atin pong mga elemento, maging ang atin pong baso, at gayon din naman po ang atin pong kakainin na tinapay. Salamat. Sige po, maghanda po muna po tayo. Kung kayo po ay handa na, pwede na po tayong tumayo. Alam niyo po, isang taon na po ang nakakaraan. Nangusap po ang Diyos na ito pong pag-alaala na ito ay isagawa po namin po kada umaga sa prayer. Kaya po kung a-attend kayo, maganda po kung may handa po kayo na maliit na tinapay at saka baso po, kahit tubig lang pwede na po yun. Pastor, bakit po ninyo ginawa yun? Napakalaki po ng ginawa ng Panginoon. Alam nyo ba yung number 1 priority na prayer namin? Bumaba po yung COVID-19 kasi ang dami pong kinuha sa atin eh. Yun po yung iniiyak namin. Can we all say na ang Lord po ay sumasagot sa panalangin? Kita nyo ho, pababa ng pababa po.
Patuloy po na nananalangin tayo na sana po ang mga kapatid po natin manumbalik sa trabaho. Tumutugon ho ba ang Panginoong Diyos? Marami po ni-restore po sa ating trabaho. Kaya po sa umagang ito, patuloy po natin siyang pararangalan. Ngunit nais ko po muna po ibigay po sa inyo ang paalaala. Ito pong paalaala ni Pablo para hindi po natin kunin ang mga sumpa. Hindi po ito malas. Yung mga sumpa po totoo. Sabi po dito sa unang Korinto 11:27, ang sino man na kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon sa paraan na hindi nararapat ay nakakasala sa katawan at dugo din naman ng Panginoong Hesus. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom mula sa saro. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagahan at katawan ng Panginoon ay kumakain din naman at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Pagka pumali puso natin, ano pong mangyayari po sa atin? Sabi po dito ni Pablo, yan ang dahilan kung bakit marami ang mahihina at masakitin sa inyo at ang ilan na nga po ay nangamatay na. Ang tanging solusyon po kapatid, una po sa lahat, kung talagang hindi po tayo makahingi ng tawad, wag po muna tayong kakain. Pero kung kaya po nating ihingi ng tawad ngayong umaga, manalangin po tayo as a church at ang Panginoong Diyos po ay patatawarin tayo sa lahat ng ating nagawang pagkakasala. Sige po, siyasatin natin ang ating kalooban at patuloy po, ipahayag natin ang lahat ng ating nagawang mga pagkakamali sapagkat ang Diyos ay tapat at mabuti na Kanyang patatawarin ang ating mga kasalanan at lilinisin niya ang lahat ng ating mga karumihan. Oh, hallelujah, hallelujah. Ama naming makapangyarihan sa lahat, Ikaw po ang nagbibigay ng inyong pong banal na kalwalhatian. Patawarin niyo po kami sa lahat ng amin pong naisip, sa lahat ng mga nasabi pong walang mga kabuluhan, sa lahat po ng amin pong mga pagmamataas, gayon na rin po sa pagpapanggap ng aming mga buhay. Lubos niyo po kaming nakikilala na sa isang buong araw po, lahat ng nagagawa namin ay puro kamalian po, puro kasalanan po, at patuloy po na pagre-rebelde laban po sa inyo. Kaya Panginoong Ama, buong pagpapakumbaba po na kami po'y humihingi ng kapatawaran, hugasan niyo po ang lahat ng aming pusong nagkamali, nagkasala, at nakagawa po ng hindi tama. Niluluwalhati ka namin, Ama, na ang mga tinapay na ito ay patuloy niyong babasbasan po at bibigyan niyo po, Panginoong Diyos, ng ganap na kalakasan po ang saro na ito upang lalo po kaming lumalim sa buhay espiritual na ito at maramdaman namin, Panginoong Ama, ang pagkalinga, pag-ibig at lalo tigit ang pagpapala po ng dakilang Ama naming nasa langit. Kaya maraming salamat po sa lahat ng kapatawaran po. Ang lahat ng mataas na kapurihan ay tanging sa iyo lamang sa banal na pangalan po ni Jesus. Amen. Purihin ka, Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na atin pong hawakan ang tinapay. Sabi po ng banal na kasulatan ng ating Panginoong Diyos, 2,000 years ago in the cross of Calvary po, ibinigay niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo na ang lahat mga kapatid po ng mananalig at mananampalataya kay Jesus ay hindi na mapapahama kung di magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Mataas na papuri po at pagpapasalamat kay Yahweh, pagsamba po kay Kristo Jesus at patuloy po na pagpapasalamat sa Santo at Banal na Espiritu ng ating buhay na Diyos. Ang sabi po ng Biblia, at ito naman ang katuruan na tinanggap ko sa Panginoon at siya ko namang ibinibigay sa inyo. Noong gabi na siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesukristo ay dumampot ng tinapay, kanyang pinagpira-piraso at sinabi, ito ang aking katawan na iniaalay ko para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin kainin ang tinapay. Purihin ka, Panginoong Jesus. Ngayon naman po mga kapatid ay hawakan po natin ang saro. Sabi po ng Hebrews chapter 9 verse 22, without the shedding of the blood, there is no remission of all our sins. Kung wala pong pagtigis ng dugo ni Kristo, ay wala pong ikapagpapatawad ang lahat ng ating nagawang mga pagkakasala. Kaya ang mataas na papuri po ay para sa Ama po nasa langit, ang pagsamba po ay kay Kristo Jesus, at ang mataas na pagpapasalamat po ay walang iba kundi sa Banal na Espiritu ng buhay na Diyos. Sabi po ng Biblia, at matapos maghapunan, ay dumampot din siya ng saro at kanyang sinabi, ang saro na ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, ay gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, at iinom kayo sa saro na ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon
hanggang sa kanyang muling pagparito. Purihin ka, Panginoong Hesus. Sabay-sabay po nating inumin. Oh, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat at ang mataas na papuri at pagdakila ay tanging sa iyo lamang, Ama. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Tayo po'y magsabi ng Amen. Hallelujah. Amen po rin po ang Panginoon. At ngayon naman po, dadako po tayo sa ating pagbibigay ng ating mga kaloob sa ating simbahan. Sige po, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah, Lord. Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupurit at papasalamat, Panginoon, sa umagang ito, sa mga pagpapala na aming natatanggap. Maraming salamat, Panginoon, sa aming mga trabaho na patuloy na ginagamit mo po na daluyan ang pinasal na pagpapala sa bawat isa sa amin. Ngayon din po, Panginoon, sa mga negosyo ng mga kapatiran, na patuloy, Lord, na inyong pinagpapala, patuloy na ginagamit na daluyan ng pagpapala pinasal sa kanilang mga pamilya. At Lord, sa aming mga kaloob, Panginoon, patuloy po namin ito dinudulog sa inyo at pinapanalangin na ito ay magamit ng wasto sa iyo. Basaan, Panginoon, upang maihayag, Panginoon, ang mga salita, Panginoon. Panalangin po namin, Panginoon, na patuloy niyo po pagpalain ang bawat isa sa amin, Panginoon, maging ang mga kapatiran po namin, Lord, na naghahanap po ng trabaho. Panalangin po namin, loobin niyo po, Panginoon, na sila makatunghay, Panginoon, ng trabaho na magmumula sa inyo. Gayon din sa mga kapatiran din po namin na magbe-venture sa kanilang mga negosyo, Panginoon. Dalangin po namin, bigyan niyo po sila ng wisdom, Panginoon, kung anong negosyo po ang kanilang papasukin. Kaya Lord, ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. At ngayon naman po, tayo ay tatako sa ating pagbati sa ating mga kapatiran na nagdidiwang po ng kanilang kaarawan. Sa April 5 po, birthday po ng ating kapatid na si Paulo de la Rosa. Purihin ang Panginoon sa buhay na ating kapatid na ito. Ngayon din po ang ating kapatiran, si Sister Erica Duabe. Ayan, happy birthday po. At sa April 6 naman po, ang ating kapatid din po na si Sister Elaine Alex. Ayan, purihin ang Panginoon. At ngayon naman po, gayon din, welcome din po natin ang ating bisita. Kasama po ni Sister Lisel, ang kanyang asawa, ang kanyang brother husband. Ayan, purihin ang Panginoon. Ayan, sige po, para ma-recognize po kayo ng ating mga kapatiran. Ayan, purihin po ang Panginoon po sa buhay po ninyo. At muli, ngayon din po, yung mga kapatiran po natin sa
mga nakatunghay po ngayon sa online, kung ito po ay inyong first time, purihin po ang Panginoon at sana po hindi po ito ang una't huli na kayo ay aming makasama at loobin ng Panginoon na makasama po namin kayo face to face. Sige po, ipanalangin po natin ang ating mga kapatiran at pasalamatan ng ating Panginoon sa kanilang buhay. Hallelujah, Lord. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa mga kapatiran po namin na magdidiwang po ng kanilang kaarawan, si Brother Paulo po, Panginoon, si Sister Erica, maging si Sister Elaine, Panginoon. Maraming salamat po sa taong nagdaan sa kanilang buhay na hindi niyo po sila iniwanan, pinabayaan, at patuloy na binigyan, Panginoon, ng bakod ng pag-iingat at patuloy na binigyan ng maayos sa kalusugan. Panalangin po namin, Panginoon, na sa mga taon pa na darating sa kanilang buhay, patuloy ikaw ang maghari, Panginoon, at patuloy na yakapin mo po sila ng inyong pag-ibig at patuloy yung proteksyon na nagmumula sa inyo, hindi lamang po sa kanilang bumano, kundi sa buong sambayanan po nila. Maging sa mga kapatiran po namin, Lord, na nakasama po namin sa araw na ito, Panginoon, panalangin po namin, Lord, na maranasan po nila, Panginoon, ang kabutihan at kadakilaan mo at katapatan mo sa kanilang buhay, Panginoon, at panalangin po namin na hindi po ito ang muling pagkakataon na sila ay aming makakasama, bagkus marami pang pagkakataon sa mga paparating na linggo, buwan, taon ng kanilang buhay, sila ay aming makakasama, magpupuri, magpapasalamat at sasamba sa inyo. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pagkain ng Panginoon. Muli, iniimbitahan po ang bawat isa sa atin sa ating Bible study. Every Wednesday po iyan. At patuloy po tayo na ginagamit po muna natin ang ating Facebook page, yung ating social media platform upang maiparating at patuloy po tayo makapag-aral ng salita ng Diyos. Every Wednesday po yan, 7 p.m. At everyday po, ayan, muli, paanyaya po sa bawat isa sa atin. Meron po tayong 2 prayer meeting na ginagawa po daily. Yan po yung ating dawn prayer, 5 a.m. po yan ng umaga. At sa gabi naman po, alas 8 po ng gabi. Hindi naman po kailangang everyday kayo ay aming makakasama. Subukan nyo po na dumalo at makipag-ugnayan lamang po kayo or mag-message lang po kayo sa ating Facebook page para po mabigyan po kayo ng link at makasama po namin kayo at loobin ng Panginoon na maranasan nyo rin po yung kagalakan na aming nararanasan, lalo-lalo na po pag laging may katugunan ng ating Panginoon. At kung may mga prayer request din po kayo, huwag po kayong mahiyang magsabi or mag-message din po para maisama din po natin iyan sa panalangyanan po. Kaya kung wala na po, muli tinatawagan po natin si Pastor Archie para po sa ating closing prayer and benediction. Inaanyahan ko po na ang bawat isa po ay tumayo. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Muli, Ama, nagpapasalamat po kami sapagkat ang umaga na ito ay niloob mo upang makapagpuri po, makapagpasalamat at kami po, Panginoon, ay turuan niyo po na maghintay. Lahat na nangyayari sa buhay namin, Panginoong Ama, ay may kahalagahan, may purpose. Kaya patuloy na kami lumalalim ngayon, Panginoong Ama. Hindi na po kami matitinag kung may mga kabigatang dumarating sapagkat ang lahat po ng mga bagay na ito ay nagpapatatag ng aming pong pananalig at ang pananalig po ay nagpapatatag ng aming pong pag-asa at pananampalataya sa inyo. Salamat din po, Panginoong Ama, na tututunan namin tanggapin ang lahat ng kapanahunan po namin sa buhay na ito, pati po ang panahon ng kapanganakan at pati ang takdang panahon po ng paghahanda namin sa aming kamatayan, Panginoong Ama. Kaya po sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, gayon din naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus, ng pakikipisan po at ng karunungan ng Santo at Banal na Espiritu. Muli ko pong binabasbasan ang lahat ng mga hinirang mo, Panginoong Ama, ng mga kapatiran po, dito po sa face-to-face at sa online po, na maganap po, Panginoon, ang tema na binigay niyo po sa iglesyang ito, ang pagbalik kay Yahweh 2022. Panginoong Diyos, ang kapangyarihan ng aklat ng bilang sa 24 hanggang 27, pagpalain nawa at ingatan kami ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat, Ama. Ang mataas na kapurihan ay tanging sa iyo lamang. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise God.
Amen. Purihin po ang ating Panginoon. At bago po tayo magdiwang,